Ang kwento ay nagsisimula sa isang sniper na nagngangalang Lucas na nakahiga sa isang burol, naghahanda para sa isang kritikal na putok. Ang kanyang target ay si Dormaf, isang pinaghihinalaang terorista na naglalakbay sa Belgium sa pamamagitan ng tren. Sa loob ng tren, may kasamang partner si Lucas na si Marino, na lihim na sinusubaybayan ang galaw ng target at nagre-report ng mga update. Habang inaayos ni Lucas ang kanyang target, biglang may batang babae na humarap kay Dormaf. Sa mga segundo bago pumasok ang tren sa isang tunnel, wala ng oras si Lucas para mag-atubili. Sa huling sandali, siya ay umira at matagumpay na napatay ang target. Pagkatapos ng misyon, nakipagkita si Marino kay Lucas at binati siya sa tagumpay kung saan 6 na sniper bago siya ang nabigo. Sa kabila ng tagumpay, patuloy na bumabagabag kay Lucas ang imahe ng batang babae. Napagtanto niya na isang maliit na pagkakamali ay maaaring nagdulot ng kamatayan ng isang inosenteng tao. Sa pagkaugnay sa pag-iisip na ito, nagpasya si Lucas na iwanan ang kanyang propesyon at mamuhay ng tahimik at retiradong buhay. Ilang araw ang lumipas, bumisita kay Lucas ang isang lalaki na nagngangalang Dale Patterson. Si Dale ay manager ni Lucas, responsable sa paghawak ng kanyang mga assignment at pananalapi. Ipinaliwanag ni Lucas na ang pag-quit ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataon na makatulog ng walang konsensya. Kinabukasan, naglakbay si Lucas sa isang pantalan at umarkila ng bangka upang makipagkita sa isang matandang kaibigan. Doon, nakatagpo niya ang isang babae na nagngangalang Denny, na tila isang ordinaryong bisita. Sa totoo lang, si Denny ay isang CIA agent na ipinadala undercover upang subaybayan si Lucas. Pagkatapos, naglayag si Lucas upang makipagkita sa kanyang kaibigan na si Jack. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Jack ang isang nakakagulat na katotohanan. Ayon sa kanya, si Dormaf ay hindi isang terorista kundi isang siyentipiko. Ang revelasyong ito ay nagdulot kay Lucas ng kalituhan at galit, nagtatanong kung bakit siya niloko ng kanyang ahensya. Humingi si Lucas ng patunay. Ibinigay ni Jack ang address ng isang lalaki na nagngangalang Yuri, na kasalukuyang nasa Hungary. Sa parehong oras, 2 tao na sina Janet at Clay ay lihim na nakikinig kay Lucas at Jack sa pamamagitan ng isang surveillance drone. Si Janet ang pinuno ng CIA, si Clay ang CEO ng Gemini, ang parehong kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Lucas noon. Napagpasyahan nila na dapat alisin si Lucas, dahil natatakot silang maibunyag niya ang kanilang mga sekreto. Nang bumalik si Lucas sa kanyang bangka, natuklasan niya ang isang nakatagong mikropono sa ilalim ng manibela. Agad niyang naunawaan na siya ay sinusubaybayan. Hinarap ni Lucas si Denny tungkol sa device. Itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot at kalmadong sinagot ang lahat ng kanyang tanong. Nang mapagtanto ni Lucas na baka nagkamali siya sa paghusga kay Denny, humingi siya ng paumanhin. Pagkatapos, inimbitahan niya si Denny na kumain ng hapunan at pumayag ito. Sa gabing iyon, nakipagkita si Lucas kay Denny at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inamin din ni Denny na siya ay isang CIA agent at nangako na hindi na siya iispya. Pagkatapos ng hapunan, nagpasalamat siya kay Lucas at magkasama silang umalis. Ngunit sa gabing iyon, dumating ang mga tauhan ni Janet sa bangka at pinatay si Jack at ang kanyang kasintahan dahil naibunyag ni Jack ang kanilang lihim kay Lucas. Samantala, habang natutulog si Lucas sa bahay, narinig niya ang mga yabag at naunawaan na may pumasok sa kanyang tahanan. Agad niyang tinawagan si Marino at pinayuhan na tumakas. Bago nakapag-react si Marino, siya ay pinaslang. Agad na kinuha ni Lucas ang kanyang armas, pinatay ang mga ahente sa kanyang bahay, at nagmadaling pumunta sa bahay ni Denny. Nang makita si Denny na natutulog, naunawaan ni Lucas na hindi siya ang nagpadala ng mga umaatake. Napagtanto rin niya na nasa panganib na rin si Denny. Sinabi ni Lucas sa kanya na kailangan nilang umalis agad. Pumunta si Denny upang kunin ang susi ng kanyang bangka, ngunit bigla siyang inatake ng isang ahente. Dahil si Denny ay isang CIA agent din, nagkaroon ng marahas na laban. Natalo niya ang lalaki at nakuha ang kanyang baril. Matapos pansamantalang imbestigahan ang lalaki, nalaman niya na si Janet mismo ang nag-utos sa pag-atake. Hindi naglaon, dumating si Lucas at ipinaliwanag ni Denny ang lahat ng nangyari. Napagpasyahan nilang magtulungan at tumakas gamit ang isang speedboat. Kinabukasan ng umaga, nakarating sila sa tabing dagat kung saan dumating ang isa sa mga kaibigan ni Lucas upang tulungan sila. Ang pangalan niya ay Barry, isang bihasang piloto na kayang magpalipad ng halos anumang sasakyan. Samantala, pumunta si Clay upang makipagkita kay Janet, na galit dahil nakaligtas si Lucas sa kabila ng napakaraming pagtatangkang patayin siya. Napagpasyahan ni Clay na siya mismo ang mga siwa sa sitwasyon. Inatasan niya ang kanyang pinaka-advanced na sniper upang alisin si Lucas.
Sa parehong oras, nakipag-ugnayan si Lucas kay Patterson at sinabi ang buong katotohanan. Inamin ni Patterson na parehong napakalakas ng Gemini at ng CIA para kayang labanan. Ibinunyag din niya na si Dormoff ay hindi terorista kundi isang respetadong siyentipiko. Idinagdag ni Patterson na nang tumanggi siyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa Gemini, iniutos ni Clay ang kanyang pagpatay. Pagkatapos, naglakbay sina Lucas, Denis, at Barry patungong Colombia at nag-check-in sa isang hotel. Kinabukasan, napansin ni Lucas ang isang sniper na nakapwesto sa kalapit na gusali. Nagdesisyon siyang umalis sa hotel upang hilahin ang sniper, na nagbigay daan kay Denis at Barry na makatakas ng ligtas. Habang gumagalaw si Lucas sa mga kalye, sinundan siya ng sniper at nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Agad niyang napagtanto na ang sniper ay eksaktong kopya niya, parang mas batang bersyon ng sarili niya. Sa kabila ng malinaw na pagkakataon, pinili ni Lucas na hindi patayin ito at nakatakas sa halip. Ang sniper, na kilala bilang Junior, ay nagpatuloy sa paghabol ng walang pag-aatubili. Napansin ni Lucas na ang estilo ng pakikipaglaban ni Junior ay eksaktong kapareho ng sa kanya. Ito ang nagpatunay kung bakit napakahirap talunin si Junior. Matapos ang mahabang habulan, sa wakas, natagpuan ni Junior si Lucas sa isang sulok. Bago siya mapatay ni Junior, inaresto siya ng pulisya sa Colombia. Hindi naglaon, dumating si Denis sa istasyon ng pulisya, ipinakita ang kanyang CIA badge, at nakuha ang pagpapalaya kay Lucas. Pagkatapos, naglakbay sila patungong Hungary kasama si Barry upang makipagkita sa kaibigan ni Jack na si Yuri at alamin ang buong katotohanan sa likod ng Gemini. Sa biyahe, tinanong ni Denis si Lucas kung si Junior ba ay anak niya. Matatag na itinanggi ni Lucas, sinabing wala siyang kaalaman tungkol dito. Samantala, dumating si Junior sa bahay ni Clay kung saan ginagamot ni Clay ang kanyang mga sugat, tinanong ni Junior kung bakit napakakahawig ng kanyang mga kakayahan sa kay Lucas. Sinabi sa kanya ni Clay na huwag masyadong mag-overthink at pinaalalahanan siya na ang kanilang misyon ay alisin si Lucas, na ngayon ay nasa Hungary. Pagdating sa Hungary, nakipagkita si Denis sa isang doktor. Ipinasa niya ang biological sample ni Junior at humiling ng DNA test. Kinumpirma ng resulta na si Junior ay isang clone ni Lucas na may perpektong DNA match. Lubos na nabigla si Lucas dahil hindi niya alam ang tungkol dito. Pagkatapos, nakipagkita si Lucas kay Yuri at tinanong siya tungkol kay Dormoff at sa Gemini. Ipinaliwanag ni Yuri na si Dormoff ay isang siyentipiko na nagtatrabaho sa cloning program ng Gemini. Layunin ng proyekto na lumikha ng maraming clones ni Lucas upang kung sakaling may mamatay o mahuli sa isang misyon, hindi ito masusubaybayan pabalik sa orihinal. Ibinunyag din ni Yuri na inalis ni Clay si Dormoff matapos niyang tumangging ipagpatuloy ang proyekto. Matapos malaman ang katotohanan, bumuo si Lucas ng plano upang harapin si Junior at ibunyag ang lahat sa kanya. Nagpadala siya ng mensahe kay Janet, inilantad ang kanyang araw-araw na rutina. Nakipag-ugnayan siya kay Janet ng direkta at nagmungkahi ng kasunduan. Hiniling niya ang isang pagpupulong kay Junior kapalit ng pagbabalik ng kanyang ahente. Binalaan niya si Janet na kung tatanggi siya, papatayin ng kanyang mga tao si Janet. Sa gabing iyon, nakipagkita si Junior kay Denis sa isang hardin at hinalughog siya ng mabuti. Sa halip na makipagkita kay Lucas doon, hinayla ni Junior si Denis sa isang tunnel. Sinabi niya kay Lucas na kung gusto niyang makipagkita, kailangan niyang pumasok. Lihim na naglagay si Junior ng granada sa tunnel, plano niyang patayin si Lucas pagpasok nito. Pagpasok ni Lucas sa tunnel, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Nang pumunta si Junior upang tingnan ang katawan ni Lucas, bigla siyang lumitaw sa likod niya at itinutok ang kanyang baril. Ipinakita na nagtago si Denis ng mikropono sa kanyang mga ngipin, na nagbigay daan kay Lucas na marinig ang lahat. Sinabi ni Lucas kay Junior na ayaw niyang patayin siya dahil siya ay clone niya. Ipinaliwanag niya na si Clay ay hindi kanyang ama kundi isang manipulator na ginagamit si Junior para sa sariling layunin. Ibinunyag ni Lucas na kinuha ni Clay ang kanyang blood samples 25 taon na ang nakalipas upang palitan siya ng clone kapag tumanda na siya. Idinagdag niya na pareho sila ni Junior sa allergy sa B at sa pag-aatubiling pumatay ng walang dahilan. Tumanggi si Junior na tanggapin ang katotohanan at muling inatake si Lucas. Nahulog sila sa tubig at nagpatuloy ang kanilang laban. Bago siya mapatay ni Junior, pumasok si Denis at iniligtas si Lucas. Nakaligtas si Junior at direktang pumunta sa Gemini headquarters upang harapin si Clay. Inamin ni Clay na si Junior ay isang clone at sinabing nagsinungaling siya upang gawing mas malakas si Junior kaysa sa iba. Manipulado niya si Junior sa pagsasabing sa kabila ng lahat, palagi niyang itinuturing si Junior na anak niya.
Muling hinanap ni Junior si Lucas at tinurok ng B-Venom, pinanunod siyang magdusa. Sa wakas, napagtanto ni Junior na totoo ang sinasabi ni Lucas. Agad niyang tinurok si Lucas ng antidote, na iniligtas ang kanyang buhay. Ibinunyag din niya na naglagay si Clay ng tracking device sa katawan ni Lucas maraming taon na ang nakalipas upang subaybayan ang kanyang lokasyon. Maingat na inalis ni Junior ang tracker, determinado na patayin si Clay at wakasan ang clonang project magpakailanman. Nagsimula silang maglakbay patungo sa kalapit na bayan. Sa biyahe, nakipag-ugnayan si Clay kay Junior at inutusan silang bumaba sa sasakyan. Doon, nalantad na may naghihintay na army tank sa unahan. Nang pumasok sila sa lungsod, nagpaputok ng missile ang tank sa kanila. Nakaligtas sina Lucas at ang iba sa pagsabog, ngunit napatay ang kaibigan ni Lucas na si Barry. Mabilis na pinalibutan ng mga sundalo ng Gemini ang grupo. Inutusan ni Clay ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat. Sumunod sa utos, isang nakamaskarang sundalo ang nagbukas ng apoy. Sama-sama, lumaban sina Lucas at Denny, pinabagsak ang mga sundalo ng Gemini isa-isa. Dahil sa dami ng kalaban, napilitan silang magtago sa isang kalapit na bahay. Sa gitna ng kaguluhan, nasugatan si Denny sa paa, ngunit nakuhanan siya ni Lucas at nailigtas sa loob ng bahay. Kasabay nito, hinarap ni Junior si Clay at hiniling na itigil ang atake. Nang tumanggi si Clay, inatake siya ni Junior at pinakawalan. Agad siyang nagmadaling tulungan si Lucas. Pumasok siya sa bahay at pinatay ang natitirang sundalo. Biglang muling umatake ang nakamaskarang sundalo. Nagpatuloy si Lucas, Denny, at Junior sa pagbaril, ngunit walang epekto ang mga bala. Nagpatuloy si Junior sa pagbaril hanggang sa tuluyang bumagsak ang sundalo. Nang alisin nila ang maskara, natuklasan nilang isa pang clone ni Lucas ito, mas bata kaysa kay Junior. Hindi naglaon, nagkamalay si Clay at hinarap si Lucas. Sinabi niya kay Lucas na dapat siyang maging proud dahil ginamit ang kanyang DNA upang lumikha ng mga makapangyarihang clones. Ipinaliwanag ni Clay na ang layunin ng Gemini ay bumuo ng isang hukbo na walang takot o emosyon, at sinabing ito ay pipigilan ang pagkamatay ng mga sundalo ng Amerika sa mga susunod na digmaan. Nang marinig ito, itinutok ni Junior ang baril kay Clay. Pinigilan siya ni Lucas. Ayaw ni Lucas na mabuhay si Junior sa sakit ng pagpatay ng tao, kaya kinuha niya ang baril at binaril si Clay. Sa pagkamatay ni Clay, tuluyang isinara ang Gemini Project. Pagkatapos, nakipagtulungan si Lucas kay Patterson upang bigyan ang natitirang clones ng bagong pagkakakilanlan. Sa huling eksena, nakipagkita si Lucas kay Denny sa isang kolehiyo. Nakapaloob si Junior sa paaralan sa ilalim ng bagong pangalan, Jackson Brown. Sa puntong ito, natapos ang kwento. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like, mag-subscribe sa channel, at mag-iwan ng mabait na komento sa ibaba.